Yuhei. Kailangan mo para sa amin. Na makalabas sa malalim na kabundukang ito. Magandang araw Ginanglin. Ginanglin, ang gawaing ipinakatiwala mo sa akin ay natapos na. Inilunsad na namin ang Targeted Poverty Alleviation Plan para sa nayon ng Sudie sa distrito ng Kyushui. Sige, tulungan mo akong mag-book ng flight. Ngayong hapon, gusto kong bumalik at tingnan ang sitwasyon. Napakahusay Ginanglin. Ate. Ate. Yuhei, kau ba yan? Napakawalang hiya mo, paano ka naglakas loob na bumalik? Yuhei. Sabi ko umalis ka na. Ate. Patawad. Nahuli ako. Kumapit ka lang. Dadalahin na kita sa ospital ngayon din. Kumusta matandang Chen? Nasaan ka? Ikaw. Ang isang babang nawawalan ng dugo habang nanganganak ay natural na paraan lang ng kalikasan. Napakahalaga ba talaga ng isang murang buhay? Tigilan muna ang pag-arte. Kusakang bumalik dito. Hindi ba para magsilbi lang sa akin? Sino sa tingin mo ang binabangga mo? Kapag may nangyaring masama sa ate ko, hindi kita patatawarin kailanman. Walang hiya. Naglakas loob kang saktan ako. Sinaktan kita dahil deserve mo, wala kang puso. Ibigay mo sa akin ang telepono. Itay, ano pang nakatayo ka riyan? Itali ninyo siya para sa akin. Tuturuan ko siya ngayong araw kung paano kumilos ang isang babae. Bitiwan mo ako. Sa gitna ng liwanag ng araw, anong sinusubukan ninyong gawin? Mahal ko. Sisiguraduhin ko ngayong araw na ikaw ay pasusukuin at gagawing masunurin. Zhu Chunyang. Ako ang presidente ng Fiyu Group. Subukan ninyong hawakan ako. Ano? Ikaw ang presidente ng Fiyu Group. Tama. Nakakatawa. Presidente ng Fiyu Group. Lin Yuhei. Nabibiro ka ba? Pag-isipan mong mabuti. Naniniwala ka ba talaga riyan? Gustong maging presidente ng isang batang baba. Akala mo ba dahil nakabasa ka ng ilang libro, ay magagawa mong maging reyna mula sa pagiging taga-bukid? Presidente. Kalimutan mo na iyan. Bakit hindi ka nalang maging kabit ko? Mas makatotohanan pa iyan. Bitiwan iyo ako. Umalis ka na. Ate. Hindi ka lang naman makapanganak ng lalaki. Lin Yuhei. Ito ang ganti ng tadhana sa mga kasalanan mo. Huwag mong harangin ang kapatid mo, hayaan mo siyang humiga. At bigyan mo ako ng anak na lalaki. Bitawan mo ako. Hayop kay. Sige lang, tumili ka. Kahit mapaus ka pa sa katitili, walang tutulong sa iyo. Ate. Yuhei. Ano ang nangyari? Lin Yuhei. Kapitan ng Nayon, uminom ka ng tubig, uminom ka. Kapitan ng Nayon, sa wakas nandito na kayo. Kailangan ninyong panindigan ang para sa amin. Lin Yuhei, ilang taon na ang nakalipas. Ikaw na pala ang kapitan ng Nayon ngayon. At ang kapal pa ng mukha ni Lin Yuhei na bumalik. Dalhin niyo muna ang ate ko sa ospital. Nagdurugo siya. Bilisan niyo. Huminto ka riyan. Anong ospital? Sinusubukan mo na namang tumakas gaya ng dati. Hinding-hindi. Ang pamilya Zhu ay may kaysa isang anak na lalaki. At ang babang masama ang ugali na si Lin Yulu ay nasaktan siya. Walang alis ngayong araw. Huwag ninyo silang pakinggan. Organ ang pagliligtas ng buhay bilis. Nakapag-asawa ako ng babang hindi mapakali. Sinusubukang tumakas.
At sinaktan pa ang sariling asawa. Babang nananakit ng asawa. Walang katarungan sa ganyan. Nagrebel na kayong lahat. Sa mundong itu walang babang nananakit ng kanyang asawa. Sama iyon. May asawa na siya. Pero nagbabalak pang tumakas at nawawalan ng dugo. Ang babang gaya niyan ay nararapat lang sa kung ano ang darating sa kanya. Tandaan ninyong lahat ang bawat salitang binitiwan ninyo. Kapitan ng nayon, paano ito hahawakan? Kailangan mo namang magsalita, diba? Dadaan ito sa batas ng angkan. Batas ng angkan. Napakaraming taon na ang nakalipas mulan wong huling. Ipinatupad ang batas ng angkan sa nayon ng Sujia. Muhang tapos na ang maliligayang araw ni Lin Yulu. Ano ang ginagawa ninyong lahat? Ang nayon ng Sujia ay walang kasaysayan ng pagpatay o panununok. Wala kayong karapatang ipatupad ang batas ng angkan. Ito ay batas na ipinamana ng ating daninuno. Batas. Kung ang babang si Lin Yulu ay naglakas loob na manakit ng lalaki ngayon, bukas ay magagawa na rin niyang mga liwa. Ang isang babang kasing walang hiya nito ay kailangang maturuan ng leksyon. Kundi lahat ng kababayan sa nayon ng Sujia ay mahahawa sa masamang impluensya niya. Tama patayin ang manok para takutin ang unggoy. Dapat nating ipaunawa ng malinaw sa mga babang itu. Ang galalaki ang naghahari rito. Babang mo siya, ikaw ang bahala sa kanya. Kung magtatangka kayong hawakan sila, ang buong tulong pinansyal para sa mahirap sa nayon ng Sujia ay kakansalahin. Sinusubukan mo pa rin bang gamitin ang katayuan mo bilang CEO para takutin ang lahat? Inakala mo bang kaming lahat ay mga tanga, CEO? Anong CEO? Kapitan ng nayon si Lin Yuhei ay nakukunwari lang na walang pakundangan at napapanggap bilang CEO ng Fiyu Group. Lin Yuhei, naglakas loob ka pang magpanggap na CEO ng Fiyu Group. Sa tingin ko pagkatapos mong mag-aral ng ilang taon, lumaki na ba ang ulo mo? Bakit ka nakakasiguro na napapanggap lang ako? Lin Yuhei, ang proyekto para sa tulong pinansal para sa mahirap sa ating nayon ay buong pinamahalaan ko. Ang taong namamahala sa proyektong ito ay nagngangalang Chen at siya ay isang lalaki. Ang apelidong Chen. Siya ay koordinator lamang. Nakihingalo ka na. At matigas pa rin ang ulo mo, Kapitan ng nayon, dapat mo rin siyang ipasailalim sa batas ng angkan. Hindi ba nasa dokumentong ito ang impormasyon ng taong namamahala? Tawagan mo at ikaw mismo ang tumingin. CJ, ipaparanas ko sa iyo ang pagkatalo bago ka mamatay. Sandali kung tunay akong CL. Ano ang gagawin mo? Kung tunay kang CL, hahayaan kitang gawin ang gusto mo sa akin. Ipakakatiwala ko ang aking tadhana sa iyo. Mabuti. Tandaan mo ang sinabi mo. Tumawag ka. Kumusta ang numerong tinatawagan ninyo? Ay naka-off. Bakit sa ganitong pagkakataon ay wala ng baterya ang telepono mo? Lin Yuhei, dahil nakatang patay ang telepono mo, huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Kahapon si Direktor Chen, nang makipag-ugnayan siya sa akin, ay nagsabing dadalhin niya ang mga dokumento ng pag-aproba ng gobyerno ngayong araw. Kung gayon tinatanong kita nasaan ang mga dokumento. Paanong ang tagal ni matandang Chen para lang magdal... Huwag mo nang sayangin ang laway mo sa kanya. Kapag tapos na ako sa babang itu, susunod ko na siya. Zuchu niyang ang kapal ng muha mo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, huwag mo siyang hawakan. Asawa mo siya. Siya ay kasangkapan lamang na binili namin para sa pamilyang itu, para magkaanak. Bitawan mo ako. Tama na. Itigil niya iyan, pinapadugo ninyo siyang muli. Usapin ito ng mag-asawa. Bakit ka nakikialam? Umalis ka rito. Itigil mo ang pananakit sa kanya. Ate. Buntis siya. Kung itutuloy niya iyan, mapapatay niya siya. Dahil napakamalasakit mo, gusto mo bang maparusahan kasama niya? Zuchu niyang, kapag may nangyaring masama sa ate ko, hindi kita patatawarin. Sige, maghintay ako. Opo. Paparating na ako. Ang motorcad ni Pangulong Chen ay nakarating na sa pasukan ng nayon. Labas kayong lahat at salubungin sila. Nandito na ang dakilang tagapaglingkod ng ating nayon. Yiriyuy, galing lang ako sa bukid. Paano umabot sa ganito? Dalhin ninyo muna ang ate ko sa ospital bilis. Pangulong Lin, humihingi ako ng paumanhin. Huli na ako. Presidente Lin,
Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang ate ko. Matandang cendalhin mo sila agad sa ospital. At ikaw, Oras na para bayaran ko ang aking bautang. protektahan ninyo si President Lin. Naunawaan ko. Pangulong Jem, ano ang ibig sabihin nito? Umalis kayo. Kayong damang na taga na yon, tumingin kayo ng maigi. Ang tao nakatayo sa harap ninyo ay ang Pangulo ng ating FIU Group. Ang tagaplano ng tulong pinansyal para sa nayon ng Sujia. Ipalabas ang anunsyo. Ang tulong pinansyal para sa mahirap sa nayon ng Sujia ay kanselado na simula ngayon. Opo. Yuhay, hindi namin alam na ikaw pala ang Pangulo ng FIU Group. Isang maling pagkakaintindi lang ito, lahat ng ito ay maling pagkakaintindi. Hipat ako ay, Hayop kay. Yuhey. Magkapamilya naman tayo. Noong naghihingalo ang ate ko, kanina. Naisip mo ba, na pamilya tayo? Yuhay, nagkamali ako, hindi mo ba ako mapapatawad? Pagkatapos ng lahat ang iyong asawa at mga anak. Tumahimik ka. Iyan bang ugali mo kapag humihingi ng tawad? Kung gayon, ano ang gusto mo? Kung tunay kang Pangulo, kung gayon patayin mo ako, hiwain. Hahayaan kitang gawin ang gusto mo. Mabuti tandaan mo ang sinabi mo. Kayong lahat ng gataga na yon. Narinig ninyo iyon. Ako ang presidente. At hahayaan ninyo akong gawin ang gusto ko. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Ako, paano ko magagawa iyon? Ngayon ipaparamdam ko sa hayop na ito. Nang doble. Ang lahat ng pasakit na dinanas ng ate ko. May tututol be? Kapitan ng nayon. Magsalita ka. Tumahimik ka, hindi mo ba nakikita ang sitwasyon? Lumuhod ke. Saksi ang aking ninuno. Ngayong araw ako si Lin Yuhei. Ay parurusahan ang kasirang itu para sa lahat ng matatanda. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat sa pang-istorbo. Ang unang hampas na ito ay dahil sa pang-abuso mo sa iyong asawa at anak. Kumikilos na parang lalaking walang katinuan. Ang ikalawang hampas na ito ay para sa iyo. Wala kang pusong nilalang. Dahil sa pagpilit mo manganak ng maga ang iyong asawa. Nang walang kahit katiting na pagkataw. Ikaw na walang silbing basura. Ang ikatlang hampas na ito ay para sa iyo. Dahil sa iyong kabuwang pagkabulok ng moral. At sa iyong ga masasamang hangarin. Karapat dapat kang mamatay dahil dito. Asawa mo siya. Dinadala niya ang iyong anak sa kanyang sinapupunan. Paano nagawa? Hindi isang mamamatay taong hayop ang ganong bagay. Tama na. Tigilan niyo ang paghampas sa kanya. Hindi na kaya ng anak ko? Tama na. Nasaan ang gusto ko? Pirmahan mo ang kasunduan sa diborsyo. At baka tumigil ako. Hindi. Hindi ako pwedeng nakipagdiborsyo. Pinahirapan ko ng husto para makuha ang malaking huling ito na si Lin Yuhei. Paano ako papayag sa diborsong ito? Hindi ka pipirma. Kung ganon puputulin ko ang kamay mo. Hindi. Pirmahan mo na lang. Ang Pangulong Lin ang pangunahing nakambag sa tulong pinansyal ng ating nayon. Yuhei, tingnan mo, pumirma na ang bata. Maaari mo bang ituloy ang tulong pinansyal para sa mahirap? Tulong pinansyal para sa mahirap. Hoy Yuhei, Wala nang natira. Huwag kang umasang makakakuha ng kahit ano. Yuhei, anong klaseng biro ito? Hindi President Lin. Nakunan si Binibining Lin. Ano? Ate. Ate. Patawat. Masyado kang nadusa sa loob ng maraming taon. Mabuti at nakabalik ka. Mabuti at nakabalik ka. Yuhe, paano na ang lalaking iyon na ang apayido Aisyu? Daldal siya ng daldal tungkol sa kung panong. Walang babang mananakit ng lalaki. Kaya binugbog ko ang hayop na iyon. Hanggang sa hindi na siya makilala ng sarili niyang gamagulang. Nga pala ate. Tingnan mo ito. Kasunduan sa diborsyo. Ang kasunduan sa diborsyo. Nakababatang kapatid na si Yuhei.
Ate. Ang nakababatang kapatid mong babay ngayon ay ang presidente ng VU Group. Panahon ko na para protektahan ka. Ilalayo na kita sa bundok na ito. Kayo po ba ang kita ko? Tama iyan anak. Simula ngayon, wala nang mang-api sa ating kailanman. Ate kapag nakalabas ka na sa ospital, pupunta tayo sa puntot ni na inay at ital para magbigay galang. At magsisimula ng bagong buhay. Mabuti. The film was translated and narrated by M Media. Kuya Hipak. Hindi namin kailanman mababayaran ang kabutihang ipinakita ninyong dalawa habang buhay. Kasalanan ko ang lahat. Dahil hindi ko inalagaan ng mabuti sina Yuhei at Yulu ang magkapatid. Ako ang naging dahilan kung bakit sila dumanas ng ganung kahihiyan. Ang tanging paraan para magbayad puri ay ang aking buhay. Lin Yu Chai. Wala ka bang hiya? Yuhei nagkamali ang iyong tiyo. Hayaan mong bumawi ako. Hayaan mo akong mamatay. Mamatay ka sa ibang lugar. Huwag mong dudumihan ang puntot ng aking gamagulang. Yuhei, hayaan mo na. Hayaan mo nang lumipas ang nakaraan. Yuhei sa lahat ng taon na nagsilbi, ako bilang kapitan ng nayon. Sa pagsisilbi ko bilang kapitan ng nayon nitong nakaraang taon, naging masikap at matapat ako. Pero mahirap ang ating nayon. Bawat pamilya ay nahihirap ang makakain man lang sa bawat araw. Sa wakas ay mayroon na tayong tulong pinansal para sa mahirap. Kung tunay kang nagsisisi, ituan mo ang pansin sa pag-ayos ng sitwasyon sa nayong ito. Huwag mo akong subukang hingan ng awa. Lin Yuhei. Hindi ko hahayaan. Makalis ka lang ng ganun. Payapan ang nagpapahinga sina inay at itay dito. Ilalayo ko na ang aking kapatid. Ako si Lin Yuhei ay sumusumpa na hindi ko nahayaang may mang-api pa sa kanya. Ang gapuntot ni Nalin Defu at Sang Guimei. Bilisan niyo sabi ng kapitan ng nayon. Alis na si Yuhan ngayon. Kailangan nating magpaalam sa kanya. Yuri. Yuhei. Yuri. Bakit kayo narito? Narinig ko na alis ka nga naman. Kinailangan naming pumunta para ihatid ka. Siguradong babalik ako para dalawin kayong madalas. Kumusta kayong lahat? Mayos ba ang lagay ninyong lahat? Mayos naman ang kalagayan namin lahat, Yuhei. Huwag kang mag-alala. Mayroon ba kayong itinatago sa akin? Wala lang. Paano ito nangyari? Nagtatrabaho ako sa bukid noong isang araw. At aksidente kong nasugatan ang sarili ko. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Yuhei, ayaw sana naming sabihin sa iyo. Kapag sumapit na sa tamang edad, ang gadalaga sa nayon, pinipilit silang magpakasal at magkaanak. Ang galalaki rito sa nayon ay walang ginagawa. Umasalan ng sa tulong pinansyal para sa mahirap, para makaraos. Hindi man lang nila kami pinapayagang lumabas para maghanap ng trabaho. Takot na takot silang tumakas kami. Araw-araw ay pinapagawa nila kami ng lahat ng marumi at mabibigat na trabaho. At sa pinakamaliit na pagkakamali, ay binubugbog at minamaltrato nila kami. Napakarami ninyong pinagdaanan sa nakarang taon. Magtiwala kayo sa akin. Kayo ang tumulong sa akin para makalabas ang bundok na ito. Ngayon naman ang panahon ko para ilabas kayo at takasan ang bundok na ito. Sinabihan ko si Lin Yuhei na gastusin ang pera niya. Hindi ko sinabing isama niya ang may babang ito at tumakas. Yuhei. Naglakas loob ka pang mapakita sa akin ang bababay sa nayong ito.
Ay dumanas nang matinding pagi irap, bilang kapitan ng nayon. Pano mau nagagawang mau pulang at walang gawin. Gusto kong tumulong pero wala akong kapangyarihan. Wala akong katayuan UNP UNS ya. Wala akong magawa kundi ang panurin. Ang paghihirap ng lahat. Tama na, nagdesisyon na akong isama silang lahat. Hindi mo magagawa iyan. Yuhi lahat ng mga babang itu. Ay may mga pamilya, anak dito. Kung ilalayo mo sila, mawawalan ng kinabukasan ang ating nayon. Yuhi ang tiyaw mo ay tunay na. Nagsisikap na iligtas ang ating nayon. May naisip ako. Magtayo ka ng sakahan ng hayop. Dito mismo sa nayon. Kunin mo ang lahat ng mga babang ito para matrabaho ron. Makakaroon sila ng trabaho. At hindi nila mapapabayaan ang kanilang mga pamilya. Yuhi ang tiyaw mo ay tapat sa bawat salitang sinasabi ko. Ang lahat ng ito ay para sa mga mamamayan. Langit ang aking saksi. Hanggat tinagtitiwala ka sa akin, handa akong pamahalaan ang sakahan. At pamunuan ang lahat tungo sa tagumpay. Sige magtatayo-tayo ng sakahan. At kukunin natin ang lahat ng lababang ito para magtrabaho. Pagkatapos magtatayo-tayo ng paralan ng pag-asa. Para tulungan ang gadalaga sa nayon. Na maabot ang pangarap, nilang makapag-aral. Napakagandang sabihin Yuhe. Tunay kang isang dakilang tagapagtaguyod ng ating nayon. Wala na tayong oras. Magsisimula tayo sa construction bukas. Mabuti Yuhe. Kapak na ipatayon ang pasilidad sa ilalim ng lupa. Hindi lang para ang kikitain. Kundi malayas na rin ang kabilang bagay. Talagang isang bato dalawang ibon. Tita supasok po kayo sa loob. Halina kayong lahat. Oo. Mga kababayan, ang pabrika ng pagkain ng nayon ng Sujia ay opisyal nang tapos ngayong araw. Ang lahat ng materyales at kagamitan ay ganap nang naikabit ngayong araw. Magsisimula na tayo ng operasyon bukas. Kasabay nito inanunsyo ko na ang pabrika ay opisyal nang tumatanggap ng trabahador ngayong araw. At nababay lang ang tatanggapin namin. Bibigyan ko ang bawat empleyado ng bagong bank card para matiyak na ang bawat babang manggagawa ay may sariling hiwalay na account. Magsisimula na ang pagpapatala. Mahari nang lumapit ang lahat para irehistro ang inyong impormasyon. Zingsin! Nagsimula na ang operasyon ng planta ng pagkain. Ang ating negosyo ay sa wakas ay may magandang simula. Halika Yuriy, irehistro ang status ng trabaho ng lahat para ngayong araw. Sige, kumusta ang lagay sa bahay nitong nakarang araw? Ang lalaking iyon, nang api pa rin ba sa iyo? Hindi na. May mga trabaho na kami ngayon. May sarili na kaming kita. At may bosas na kami, sangga desisyon. Hindi na nangangahas ang galalaking iyon. Naapihin kami. At kayo naman. Mayos ba ang inyong pag-adjust? Sino ba naman ang hindi masasanay kumita ng prapro? Ano ang problema? Nagtatrabaho ako sa night shift. At nitong huli ay may naririnig akong boses ng bababa nakakakilabot. Narinig mo rin ba? Akala ko ay guni-guni ko lang. Ang gatunak ng pang-iyak ng mababay. Yuhay, sa tingin mo ba ang pabrikang ito ay pinagmumuntuhan? Huwag kayong mag-alala, imbestigahan ko iyan. Ganito na lang. Simula ngayon kakanselahin na natin ang night shift. Matatapos ang trabaho ng lahat sa ganap na alas 6. Presidente Lin sa gitna ng gabi. Ano ang ginagawa natin dito? Sumunod kayo sa akin. Sakolo, tulungan niyo ako. May tao salo. Tulungan niyo ako. Naalala ko nga noon, itinatayo ang planta ng pagpoproseso ng pagkain. Hindi ko matandang may pintuan dito. Ang pabrika ng pagkain ay pinamamahalaan ng buwan ni Lin Yuchay. Siya lang ang nakakalam ng nangyayari sa loob. Kung gayon ililigtas ko sila ngayon din. Huwag ninyong ipahalata ang ating plano. Ganito ang gawin ninyo, ipalabas ang balita kay Suchunyang sa kung anong paraan. Sabihin ninyo na si Lin Yuchay ay may hawak na maraming babay. Sigma, ingat kayo. Ikalawang tito, narinig ko na. Marami ka pa ring babay ron. Ipakilala mo naman ako sa isa mahariba. Sumpain, hindi ako makapasok sa planta ng pagkain ngayon. Ipadadala ko na lang ang asawa ko para kumita ng para sa akin. Bye-bye. Marami ako niyan. Ano? May lihim na silid sa ilalim ng planta ng pagkain. Maraming babay salo. Paano mo sila nakuha? Human trafficking siyampay.
Tarana. CJ. The film was translated and narrated by M Media. Hindi ako nagsinungaling sa iyo, diba? Napakaraming babae. Pumili ka. Ikalawang tito, napakabuti mo talaga sa akin. Patingin-patingin. Walang libre. Dala mo ba? Dala ko. Patingin. Tinitingnan ko. Huwag. Tinitingnan ko. Ang isang ito ay malapat ang balakang, magaling manganak. Sia-sia lang. Halika, pirmahan mo ito. Sa iyo na siya. Halika. Maganda. Tumayo ka at sumama ka sa akin, pauwi. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na humawak sa kanya. Lin Yuhei. Bakit ikaw na naman? Saan ka kinuha at dinala rito? Saan ang inyong tahanan? Isa akong guro na nagboluntaryo rito sa probinsya. Noong unang araw ko rito, pinatulong nila ako at ikinulong dito. Huwag kayong mag-alala, ilalabas ko kayong lahat dito. Lin Yuhei. Akala mo ba talaga ay patay na kami? Bilang kapitan ng nayon, nasangkot sa mga ilegal na gawain itu. Hindi ka ba natatakot na makulong? Lumabag sa batas. Samga bundok na ito walang nagmamalasakit sa batas. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, mahigit kalahati ng mga asawa sa nayon ng Sujia ay binili mula sa akin. Ang negosyo ko ay malakas kumita. Nakikinabang ang buong nayon natin dito. Tama. Kasuklam-suklam. Mahilakas ka pa palang magmura sa akin. Ibebenta kita sa malalim na bahagi ng bundok bukas, kung saan hindi ka makakatakas. Ganon ba? Malapit na ang pulis dito. Tingnan natin kung sino ang hindi makakatakas. Naglakas loob ka pang tumawag ng pulis. Huminto kayong lahat. Ano ang nangyayari? Opisyal, isinusumbong ko si Lin Yuhei dahil sa pangangalakal ng tao. Hoy ikaw! Opisyal, sinasabotahan niya ang ebidensya. Bilisan ninyo. Binibining Lin Yuhei, ikaw ay pinaghihinalaan sa pangangalakal ng tao. Sumama ka sa amin. Ano ang sinabi mo? Ang blueprint na ito ay natapuan sa iyong opisina. Ikaw ang napatayo ng silong na ito, hindi ba? Amo nagpatayo ako ng silong sa ilalim ng planta ng pagpoproseso ng pagkain para may mapagtataguan kami ng gebabang. Kinidnap namin. Kung makagipitan. Alam niyo na ang dapat gawin, di ba? Isisi mo ang lahat kay Lin Yuhei. Hindi ako iyon. Gumagawa ka pa rin ng dahilan. Narito ang pirma mo. Noong itinatayo ang planta ng pagkain, pinakialaman ang blueprint. Si Lin Yuhei ang nagpapatakbo ng mga ilegal na transaksyon sa ilalim ng lupa, pangangalakal ng tao. Kung hindi kayo naniniwala, mahari ninyong suriin ang surveillance footage. Surveillance footage. Lin Yuhei, akala mo ba ikaw lang ang may baraha sa kanyang manggas, matandang Chen? Ikaw ang nagpalagay ng mga pinhulog kamera sa bawat sulok ng sakahan. Bakit mo ginawa iyon? Hindi lang ako nakaramdam ng seguridad para sa kaligtasan ng gababang iyon. At tungkol sa bagay na ito, huwag muna ninyong ipagsasabi. Naintindihan. Opisyal, maliban sa baseman na ito, na hindi ko alam, nakabit ako ng kamera sa lahat ng iba pang lugar. Sigurado ako, mahuhuli natin si Lin Yuhei sa mismong atong pangangalakal ng tao. Tamasurin agad ang footage. Tapos na ang lahat. Tapos na ang lahat. Nakuha na namin ito. Ang kapal ng mukha mong makabit ng galihim na kamera. Malibang iligtas ko ang gababaing ito. Ang tanging pagkakamali ko ay ang pag-intindi kung anong klaseng halimaw na walang puso ka talaga. Ang gababang biktima ng trafficking ay nailigtas na. Lahat ay nakakaisang tumukoy kay Lin Yuhei bilang kanilang kidnapper. Ikalawang tito, ang ebidensya ay matibay. Mayroon kaming saksi at pisikal na ebidensya. Sumama ka sa akin sa presinto. Tara na. Lin Yuhei, maghintay ka lang. Binibining Lin, bes sa kasalukuyang surveillance at biya pahayag ng biktima. Mayari lamang nating preliminary na tapusin. Na si Lin Yuhei ay pinaghihinalaan sa paglukot. Tungkol naman sa trafficking na binanggit mo, wala pa tayong sapat na ebidensya sa ngayon. Gayunpaman, makikipagtulungan kami ng lubos sa investigasyon. Sige, salamat opisyal.
Yuhyun bakit mo, ako dinalasa bahay ninyo. Hindi ba dapat ay pupuntahan natin ang babaeng iyon? Mula sa labas ng bayan. Ang babaeng iyon ay ang nanay ko. Tiyoli, Yuhei, bakit ka na parito? Itong batang ito, mayroon kang mahalagang panauhin dito, at hindi mo man lang sinabi sa akin. Tiyoli magiging direkta ako. Tungkol sa pangangalakal ng tao ni Lin Yuchai. Hanggang nga babay sa nayon. May alam ka ba tungkol dito? Anong trafficking? Hindi ko maintindihan. Itay pakiusap sabihin mo na ang totoo. Ang nanay ko ay binili. Kay Lin Yuchai hindi ba? Hindi ba totoo iyon? Ikaw na batang paslit, itigil mo ang kahangalan mo. Tiyoli ang ating nayon ay unti-unting bumubuti. Dapat nating itigil ang masasamang gawain na ito. Itay, ayaw mo namang makita ang nanay ko na patuloy na nagdurusa hindi ba? Tulungan natin ang nanay ko. Tulungan mo ako Yuhei hindi ba? Yuhei, alam kong malaki ang naging kontribusyon mo. Sa pag-unlad ng ating nayon, pinagbantaan ako ng kapitan ng nayon. Pero ayaw ko ring magsinungaling sa iyo. Yuhei, ito ang nakasulat na ebidensya ng pangangalakal ng tao ni Lin Lao Ersam na babay nun. Narito mismo ang ebidensya. Napakagaling sa dokumentong ito. Mapapatunayan natin ng husto ang kanyang mga krimen. Yuhei, ang ina ni Yuyuy ay dumanas ng matinding hirap. Sa piling ko sa loob ng napakaraming taon. Kung mahari, pakiusap ibalik mo siya para dalawin ang kanyang pamilya. Hindi ko inasahan ang kapatawaran niya. Ang tanging hiling ko ay ang kanyang pamilya ay muling magkasama. Huwag kang mang-alala Tiyoli. Siguradong mayuli ko siya. Salamat. Papunta lang ako sa bayan. Ang babang iyan na si Lin Yuhei. Ipinakulong ang tatay ko, ang masamang babang iyon. Koruan, masusunod. Ang suspek ay nasa kustodiyan ng pulisya. Ang pangunahing hop ng trafficking sa nayat ng Sujia ay nalinis na. Ang negosyo ng trafficking at unfarmbas ay pinamamahalaan na ngayon ng presidente ng Fiyu Group, Lin Yuhei, at nasa tamang landas na ngayon. Halikayo lapang ninyo. Ang inyong mga ginagawa. May mabuting balita ako para sa inyong lahat. Isinara na ng pulis ang kaso. Tapos na ang araw ng pag-iirap. Ang mga kababayan sa ating nayon ay maaari nang mamuhay ng maayos. Yuhei. Napakasama nito? Ano ang problema ate? Nawawala si Yaya. Inay. Yaya, magkano ang gusto mong pra? Kaya kong ibigay sa iyo, pakiusap huwag mo siyang saktan. Para. Sumpa ko hindi ko gusto ang para mo. Kung gayon ano ang gusto mo? Gusto kong sumuko ka. Sabihin mo sa pulisya na ang trafficking ng gababay The ay gawa film mo was lang lahat. translated At ang dahangal na and tumukol sa akin narrated si by Lin Lao M Media. ay binayaran mo lang ng para mo. Ikaw ang utak ng lahat. Tumigil ka sa kawalan ng saysay. Wala akong oras para pag-isipan mo pa iyan. Sumuko ka na. O maghintay kang kunin ang bangkay ng anak mo. Presidente Lin si Yaya ay. Ano? Papayag ka ba sa kasunduang ito? O hindi? Pangakuan mo ako, pangakuan mo rin ako. Sige, bibigyan kita ng isang araw. Hindi. Hindi mo dapat. Akuin ang kasalanan ng hindi mo ginawa. Kahit buhay ko pa ang kapalit, ililigtas ko si Yaya. Huwag ka nang makaksaya ng oras. Wala akong oras para pag-isipan mo pa. Sumuko ka na. O maghintay kang kunin ang bangkay ng anak mo. Dapat ay malapit lang sila sa pantalan. Maghanap tayo ron. Binibining Lin. Kaninang hapon pa tayo naghahanap dito. Sigurado ka bang nakarinig ka ng sirena? Iligtas niyo ako, sigurado ako. Iligtas niyo ako. Malapit lang ang bakidapar. Sapatos iyan ni Yaya. Nakatakas pa rin sila. Ang bilis kumilos ng bakidnapper na ito. May magkasama sila sa labas. Mukhang ang kaso ng pangangalakal ng tao sa nayon ng Sujia ay may mas malaki pang sindikato sa likod nito. Tiyak na sangkot ang isang mas malaking sindikato. Binibining Lin. Muli naming bubuksan ang kasong ito at paigtingin ang investigasyon samga nawawala. Ipinapangako namin sa inyo. Mahanap namin si Yaya. Hindi mo dapat. Akuin. Ang kasalan ng hindi mo ginawa.
Kahit buhay ko pa ang kapalit ililigtas ko. Siya official, hindi sila nakalayo. Paki seel ang lugar na itu. Hahabulin ko sila ngayon din. Masusunod. Harangan agad ang galabasan sa pantalan. Presidente Lin. May fan sa unahan. Kakaiba ang plaka. Nakaklon na sasakyan iyan sundan ninyo. Presidente Lin delikado. Huli na ang lahat. Lin Yaozu, Ano ang ginagawa niya? Hinaharangan niyo ang kalsada nagpapakamatay ba kayo? ang boses na itu. Pamilyar na pamilyar itu. Gusto kong sumuko ka. Sabihin mo sa pulisya na ang pangangalakan ng tao ay gawa mo lang lahat. Ang gahangal na. Nagbintang kay Lin Lower ay binayaran mo lang. Ikaw ang kinapermula sa telepono. Ikaw pala nasaan siya? Anong yaya? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Umalis kayo sa dadaanan ko. Nakmamahang-mangan ka pa. Bakit may ganito kayang klonet na sasakyan? Anong klonet na sasakyan? Puti lang ang pintura niyan. Huwag kang mag-imbento. Ano ang tinitingnan mo? Sinasabi ko sa iyo. Huwag kayong harang lumayas kayo. Sino ka ba? Kami ay may doktor mula sa ospital ng lungsod. Narito kami para maghatid ng medikal na kagamitan. Sa nayon ng Sujia. Ang lungsod. Pero walang ni-request ang nayon. Kung walang problema hayaan ninyo kaming dumaan. Narinig ninyo iyon. Huwag kayong harang lumayas kayo. Umalis kayo rito. Nawawala ka na ba sa sarili? Umalis kayo sa daraanan ko. Sinabi ko ng medikal na kagamitan hangga ito. Paumanhin ikaw ba si Binibining Lin Yuhei? Tumakas na naman sila. Ano ba ang gusto ninyo? Ako si Wang, isang reporter mula sa himpilan ng television. Nabalitaan kong binuwak mo ang isang pugat ng pangangalakal ng tao. Isang pugat ng pangangalakal ng tao. Sadya kaming pumunta para kumuha ng eksklusibong panayam sa iyo. Hindi pa nga nalulutas ang kaso. Anong klaseng eksklusibong interview naman yan? Presidente Lin may ipinadalang mensahe ang kidnapper. Naglakas loob ka pang tumawag ng pulis. Naipadala ko na sa iyo ang address. Kung ayaw mong makuha ang bangkay ng batang ito, ipalit mo ang buhay mo sa kanila. Presidente Lin, ano po ang sabi nila? Buhay ang kapalit ng buhay ang gusto nila. Binibining Lin, ano ang ibig mong sabihin dito? Sabi mo reporter ka. Lalo lang nagiging komplikado ang kaso. Natatakot akong hindi lang ito basta pangangalakal ng tao. Mas simple parito ang lahat. Siguro dapat ko na siyang hayang tulungan ako. Binibining Lin. Ikaw. Tagapagbalitawang. Ang kaso sa nayon ng Sujia ay hindi pa tapos. Handa ka bang tulungan ako? Ibig mong sabihin ay gusto mong iligtas ko ang bataw. Hindi panatilihin mong lihim ang iyong pagkakakilanlan. Manatili ka sa tabi ko at tahimik na mangalap ng ebidensya. Hanggat hindi naliligtas siya, hindi ka dapat padalos-dalos. Naunawaan ko. Pero pagkatapos ng misyon ito, kailangan mo akong tulungan na magsagawa ng mayos na eksklusibong panayam. Walang problema. The film Presidente was Lin, kailangan niyo po ba ng backup translated mula and sa akin? narrated Hindi by na kailangan M. nasa anino siya. At ako naman ang nasa harap kong masyadong maraming tao. Natatakot akong baka maudyukan ang bakidapar. At mapahamak siya. Bumalik ka at sabihin sa kapatid ko na siguradong mababawi ko siya nang ligtas. CJ. Tara na. Panatilihin mong lihim ang iyong pagkakakilanlan. Hindi ka dapat padalos-dalos. Inilalabas ka na rito ni Tita. Ikaw. Isa ka sa kanila. Mali. Para maging tiya. Sila ay hindi tahu ko. Ikaw ang mastermind. Sa wakas ay nakita rin tayo. Lin Yaozu. Doktor sa buatan kayong lahat. Akala ko ay matalino ka. Pero muhang. Sobra ang pagtantiya ko sa iyo. Lin Yuhei, ang aming amo ay nagbigay na sa iyo ng maraming pagkakataon. Ikaw ang nagpumilit na kumontra sa amin. Kung gayon, huwag mo kaming sisihin kung hindi kami maging magalang. Ano ang balak mong gawin? Hindi ba nagkasundo tayo sa buhay ang kapalit ng buhay? Huwag mong hawakan siya. Paano kung gusto ko ang buhay ninyong dalawa? Gusto ko silang pareho. Nagsimula na ang investigasyon ng pulisya. Gumagawa kayo ng krimen habang maninit ang investigasyon. Hindi ba kayo natatakot na mahuli? Nung una ang punto ng trafficking, sasakahan ay perpektong nayos. Kung hindi dahil sa pakikialam mo, hindi sana nahuli ang aking ama. Dapat ay alam ko na. Lin Yu ay isang hamak na magsasaka sa nayon. Paano niya nagawang maging ganito kagarapal? Kaya pala ikaw ang napapatakbo ng lahat sa likod ng mga eksena.
Pulina para malaman mo ngayon gawin ni Yona. Ano ba talaga ang gusto mo mangyari? Ano ngayong mainit ang pagtugis? Sa pangangalakal ng tao, kaya, gusto ko ng mas malaking transaksyon. Nababaliw ka na ba? Lumayo ka? Sinabi ko ng medical device ang nga ito. Gusto ninyong? Mahirap maghanap ng gatong nawawala. Pero, ang nga nawawalang bahagi ng katawan, mas mahirap hanapin ang nga iyon, hindi ba? Kayong lahat ay talagang kasuklam-suklam. Hinahanap mo ito, hindi ba? Ikaw, Akala mo ba ay kaya mo akong hamunin? Mula nang magtagumpay ka, at tumapak sa nayon ng Sujia. Ikaw ay isa lamang maliit na piyesa ko. Ano ang tinititigan mo gawin mo na? hindi may uremya si Yaya. Ano? Matagal na palang may uremya si Yaya. Kung gusto mong manakit, ako na lang. Huwag mo siyang hawakan. Gawin ni Yona. Hindi na kailangan patulugin siya kunin ni Yona lang. Alkohol lang naman ito, hindi ba? Masyadong maingay. Alcohol, Nenong nasusunog ito. Kung hindi tayo alis, mahuhuli tayo. Mga walang silbing basura. Umurong. Lin Yuhei, hindi kita patatawarin ng ganun lang. Yuhei. Gising ka na. Ate. Nasaan si Yaya? Kumusta siya? Bahagyang nasugatan si Yaya. Pero wala itong seryosong pinsala. Mabuti naman. Napakakulit mong bata. Paano mo nagawang pumunta ng mag-isa? Nawawala ka na ba sa sarili? Ayos lang ako, ate. Kita mamayos lang ako, diba? Sayang lang at hindi pa rin natin nahuhuli ang mastermind sa likod nito. Nga pala, nabalitaan ko mula sa mga babay sa pabrikan ng pagkain na may makakaibang nangyayari sa nayon kamakailan. Anong makakaibang bagay? Maraming taganayan ang kamakailan lang ay nahimatay ng walang dahilan at pagising nila ay lubhang nanghihina. Napaka-bizarin ito. Ganap na mahina. Siya na naman kaya. Bakit dahil sa kasalukuyang track doon sa pangangalakal ng The tao? film was Na napakatindi. translated and narrated by Kaya. M Media. Gusto kong sumubok ng mas malaking transaksyon. Ang ibig mong sabihin, Madaling hanapin ang nga nawawalang tao. Pero ang nga nawawalang organ, hindi ganun kadaling hanapin, hindi ba? matandang Chin, pumunta ka sa nayon at dalhin mo lahat ng nagataganayon na may ganitong sintomas sa ospital para sa isang buong pisikal na pagsusuri. Opo. Lumabas na ang mga ulat ng pagsusuri. Ang nga taganayon na iyon ay pawang kulang ng isang bato. Siya nga talaga. Pangangalakal ng tao. Kalakalan ng organo. Kasuklam-suklam ang kawalan ng batas na ito. Presidente Lin, tumawag na tayo ng pulis. Hindi man lang natin alam ang pagkakakilanlan niya. Ang pagtawag sa pulisya ay mabibigay babala lang sa kalaban. Nga pala, matandang Chen, naalala mo ba ang fan na iyon? Hay alima sarupito anim walo. Pumunta ka at i-check ang plate number na iyon. Pero cloned vehicle lang iyan. Malamang ay wala tayong makukuhang totong impormasyon. Hindi natin dapat palampasin ang kahit anong ebidensya. Sige, alis na ako. Yuhei, ang paralan ng pag-asa na pinalano mong itayo ay tapos na. Napakagaling. Ang lebatang ito ay makakapag-aral na ng mayos. Narinig ko na may isang malaking tao na magdodonate ng karagdagang 1 milyon para magbatayo ng silid aklatan sa paralan. Isang malaking tao sino? Mukhang taga-nayon din natin siya. Ang unang nakapatapos ng kolehiyo. Katulad mo, na matagumpay ang kara at bumalik para paunlarin ang ating bayan. Ang seremonya ng pagtatapos bukas, kailangan mong pumunta. Sige, babalik ako bukas at makikipagkita sa malaking taong ito. Isang malaking tao. Hindi ba ito ang dakilang bayani ng ating nayon? Presidente Lin. Umalis ka sa daan. Lin Yuhei, isinama ko ang aking nga tauhan para taos pusong dumalo sa iyong seremonya ng pagtatapos at magdala sa iyo ng suwerte.
para kanino ang pakunat ng nomo. Ang mabuting aso ay hindi humaharang sadaan. Isang beses ko lang sasabihin itu. Huwag mo akong subukang takutin. Lin Yuhei, ang ating ngayon ay nagluwal na ngayon ng isang kahangahangang tao. Pagdating niya, kailangan mo nang tumami. Tama. Huwag kang mag-alala. Wala akong pakialam kung sino ang taong itu, kung ano ang katayuan niya, o kung saan siya nanggaling. Hangga malakad siya sa matuwid na landas. Natural ko siyang susuportahan sa papapaunlad ng ating bayan. Madaling magsalita. Lin Yuhei, napakakipot ng iyong isipan. Ang alam mo lang ay magsama ng mababang iyon para yumaman. Minamalik mo kami hindi ba? Ang bagong malaking amo na ito, tiyak na hindi katulad mo. Kung narito siya para sa seremonya, mapakabait ka. Kung narito siya para manggulo, umalis ka na lang ang kusa. Nandito na ang malaking amo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapat akto ng mataas at makapangyarihan. Yuhei, pumunta ka sa gitna. Kuya, nabalitaan ko na ang taong namumuhunan sa aklatan ngayon ay ang unang estudyante sa universidad mula sa ating nayon. Kilala mo ba siya? Fang Ruhai, paano ko siya hindi makikilala? Fang Ruhai. Narinig ko na galing siya sa hirap. Nagsumikap siyang makahan mula sa kabundukan ng mag-isa. Siya ang pinaka-promising na tao sa ating nayon nun. At nayan, nakamit na niya ang malaking tagumpay. Narinig ko na sa nakalipas na taon. Nagsasagawa siya ng gawain kawang-gawa kahit saan. Ngayon, naghahanda na siyang bumalik at paunlarin ang kanyang bayan. Fang Ruhai, pamilyar ang pangalang iyon. Magbigay ng scholarship. Naalala ko na. Noong nasa universidad ako, nakatanggap pa ako ng scholarship mula sa kanya. Tama iyan. Tulad mo, siya ay isang mabuting anak na hindi nakalimot sa kanyang pinagmulan. Napakaganda niyan. Sa wakas ay makikilala ko na ang taong nag-scholarship sa akin nun. Mukhang ang usapin ng pangangalakal ng tao ay matutulungan din niya. Ngayon, magbigay tayo ng isang masigabong palakpakan para tanggapin ang investor ng paaralan ng pag-asa. Ang kauna-unahang estudyante sa universidad mula sa ating nayon. May nakakalala pa ba kung sino siya? Isa ka sa kanila. Mali para maging tiya. Sila ay nggak tahu ko. Ikaw ang utak ng lahat. Ikaw. Mga kababayan, ako si Fang Ruhai ay nagbalik na. Ang taong iyon mula 20 taon na ang nakalilipas, ay si Fang Ruhai pala. Mga kababayan, tumawag kayo ng pulis at arestuhin siya. Siya ang utak sa likod ng operasyon ng pangangalakaw ng tao. Ang sumusuporta kay Lin Yuhei ay si Fang Ruhai. Salamat mga kababayan. Pinaramdam niyo sa akin ang init ng mga tao sa aking bayan. Nagbalik ako upang akayin kayong lahat tungo sa kasaganaan at paunlarin ang ating bayan The film para was maging mas magandang translated lugar. and Pakikalma narrated ang by lahat M Media. at pakinggan ninyo ako. Siya ang leader ng iligal na operasyon ng pagbebenta ng organ sa planta ng pagkain. Kamakailan sa ating nayon, madalas ang kaso ng mga nawawalang organ, kung saan ninanakawan ang gato ng bato, at kagagawan niya ang lahat ng iyon. Hindi siya isang pilantropo, isa siyang baliw na mamamatay tao. Nabalitaan ko ang tungkol sa iyo, ang presidente ng Fiu Group, Lin Yuhei, tama ba? Kung ang sinasabi mo ay totoo lahat. Nasaan ang ebidensya? Ebidensya. Mula walang kabuluhang salita lamang. Huwag kayong mapakalat ng sismis nang walang ebidensya. Makasama sa tingin ko itong si Lin Yuhei ay natatakot lang na si Fang Ruhai ang kumuha ng atensyon na para sa kanya. Kaya sinisiraan niya ang pangalan nito. Ganun ba? Itigil mo na ang palabas na ito. Mga kababayan, ako si Fang Ruhai ay maraming taon nang hindi nakabalik. At ngayong araw nagbalik ako ng may karangalan dahil lamang gusto kong mag-amblat ng kaunti sa lupang nagbigay sa akin ng buhay at nagpalaki sa akin kahit kaunti lamang. Muhang may mga tao rito na hindi ako tinatanggap. Hindi po Fang Ruhai. Huwag po kayang magalit. Lin Yuhei, huwag mong isipin na dahil ikaw ay presidente ng Fiu Group ay natatakot kami sa iyo. Pagdating sa usapan, galing ka rin sa ating kabundukan at nagsimula sa wala. Huwag mong kalimutan ang iyong pinagmulan. Sumpah ko na ang bawat salitang sinasabi ko ay katotohanan. Kung nagsisinungaling ako, naway tamaan ako ng kidlat. Kung tamaan pagkalala ko, maraming taon na ang nakalilipas. Nabigay pa nga ako sa iyo ng tulong pinansyal. Ang babang ito mismo ang nagsabi na sa hinaharap. Kapag nagtagumpay siya, tiyak na babayaran niya ako. Ganito mo ba ako bayaran? Ikaw, Inalagaan ka ng mabuti ni Fang Ruhai at hindi ka marunong magpasalamat. Sa halip ay kinagat mo ang kamay na nagpakain sa iyo. Napakasuklam-suklam mong tao. Lin Yuhei, kung wala ang tulong ni Amo Fang, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Humingi ka ng tawad kay Amo Fang. Humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad. bantay. Ilabas ninyo ang ganang gugulong ito.
Lin Yuhei, ikaw na walang utang na loob na babang taga nayon. Umalis ka sa nayon ng Sujia. Masyadong masalimut ang pakana mo. Kailan mo sinimulang ihanda ang lahat? Siguradong hindi lang itu sa planta ng pagkain. Lin Yuhei, maraming bagay ang hindi mo alam. At marami pang iba, ang pundasyong binuo ko ay mas malalim kaysa sa kaya mong isipin. Fang Ruhai. Lin Yuhei, tunay kang mapilit. Fang Ruhai. Ang pamumuhunan mo sa paralang itu ay hindi lang tungkol sa papapaunlat ng bayan. Hindi ba? Matalino ka, ibibigay ko iyon sa iyo. Nayon tungkol sa malaking transaksyon, dapat mong tiyakin ang supply. Huwag kang mag-alala, Presidente Gao, makakaroon ako ng malaking batch ng bagong stok sa lalong madaling panahon. Garantisado ang kalidad at dami. Mabuti iyan. Lin Yuhei, naisip mo na ba kung ako ay magiging shareholder ng paralang ito? Sa malawak na kampus na ito, walang ibang makikita kundi mga naglalakat na organ. Fang Ruhai, paparusahan ka ng langit. Parurusahan ng langit. Kung parurusahan ako ng langit, nangyari na sana iyon 20 taon na ang nakalilipas. Ikaw. Wala akong pakialam kung gaano kalalim. Ang kurakot mong negosyo, ang Fiyun Group ay hindi. Pangalan lang. Hangga tinarito ako, hindi ninyo matatabik ang kahit isang buhok ng mga estudyanteng iyon. Lin Yuhei, naisip mo na ba kung paano namatay ang magulang mo? Ikaw. Ang mga taong nakikialam sa bagay na hindi nila concern ay laging nauwi sa parehong paraan. At iyon ay kamatayan. Ano pa ang alam mo? Alam mo ba kung bakit ko sinasabi sa iyo ang lahat ng ito? Sa mga bundok na ito, kahit ang ibong lumilipat sa himpapawid, ay hawak ng mahipit sa aking kamay. Pinapayuhan kita. Huwag mo akong kalabanin. Matandang Chin, ipadala mo na ang abiso. Sabihin mo sa paralan na itigil mo na ang pagtanggap ng... The film was translated and 20 narrated taon na by ang M nakalilipas. Media. Fang Ruhai, Lin Loel, makipatulungan ka na lang sa akin. Ibigay mo sa akin ang lupang ninuno na iyan para gamiting hook ng trafficking. Maaaring nating paghatian ang kita ng 50-50. Hindi iyon ang lupa. Ang titulo ng lupa para may benta. Kailangan ko ng pahintulot ng kapatid ko. Hindi ko iyan mapagpapasahan ng mag-isa. Bakit hindi ka muna bumalik? Bibigyan kita ng makakapapakalma sa iyo. CJ, hihintayin ko ang balita mo. Nahanap ko na. Sunog. Mas mabuti pang patay na siya. Ang lupang ito ay magiging akin habang buhay. Gibayin niyo ang lugar na iyon. Gibayin mo ang lugar na iyan at mampatayo ng malaking apartment. Naiintindihan mo ba at ipagawan mo ako ng paradahan? Bumalik ka na sa trabaho. Fang Ruhai. Ano ang ginagawa mo sa aking lupang ninuno? Lupang ninuno mo. Kailan pa naging lupang ninuno mo iyan? Bago mamatay ang matandang si Matandang Lin, ipinapalit niya ang lupang ito sa akin. Hindi mo ba alam iyon? Ano? Binayaran ko siya para rito. Matandang Lin. Sa harap ay sinabi niyang hindi niya ibebenta. Pero ang totoo ay sinusubukan niyang makuha ang pera. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Anong sumpa ng pamilya ito? Sa tingin ko ay dapat nang itigil ng gobyerno ang kanilang tulong pinansyal para sa mahihirap. Hoy, sabihin mo. Plano mo pa bang makipagtulungan sa akin?
Kapak napatayan na kayong dalawa. Sakalang ako lalabas na pinakamalaking panalo. Toto iyan 20 taon na ang nakalilipas. At mas toto pa iyan pakalipas ng 20 taon. Presidente narito po si Teoli. Tio, limau po muna kayo. Yuhay. Ang sinabi mo kanina. Sa seremonya ng pagtatapos. Ang ibig ninyong sabihin, ayang usapin ang pagbebenta ng organ ni Fang Ruhai. Tio, Lisa, tingin ninyo ba? Ay, nagsisinungaling din ako. Hindi Yuhay. Naniniwala ako sa iyo. Isa kang mabuting bata. Uminom muna kayo ng tubig. May gusto ba kayong sabihin? Kung mayroon, sabihin ninyo lang. Tutulungan ko kayo. Sa katunayan 20 taon na ang nakalilipas. Alam ko na masama ang ugali ni Fang Ruhai. Ang sunok na iyon sa bahay ng iyong tiyuhin. Paano naman ang tungkol sa sunok na iyon? 20 taon na ang nakalilipas. Noong una itong magsimula, nakita ko si Fang Ruhai. Nga tumatakbo palayo sa apoy, nang nagmamadali at nag-alala. Fang Ruhai. Mahari kayang sangkot siya sa sunok na iyon. Kung isipin ko may hawak siya. Papal sa kanyang kamay. Anong klaseng papeles? Lihim na ibinenta ng ama mo, ang lupang ninuno, at wala siyang ibinahaging kahit sentimo sa amin. Nararapat lang na masunog siya ng buhay. Hindi kailanman ibibenta ng aking ama, ang ating lupang ninuno. Ang titulo ng lupa, siguradong pumunta si Fang Ruhai sa bahay ni Lin Yongchai para nakawin iyon. Kaya besa sinasabi mo, malaki ang posibilidad na si Fang Ruhai ang napasimula ng sunog. Ang makita lang siyang tumatakbo palabas ay hindi sapat para kumpirmahin ito. Pero huwag kayong mag-alala. Magpapadala ako ng tao para imbestigahan ito ng mabuti. Alis na ako. Tio Li, kung ang sunog ay may kaugnayan nga kay Fang Ruhai, handa ka bang tumestigo para sa akin? Pag-isipan ko ito. President Lin, may balita ako tungkol sa plakang. Ipinasuri ninyo sa akin. Kahit na cloned vehicle iyon, beses sa Dallas, nang paglabas ng plakang ito, natukoy na namin ang kanilang sentro ng pamamahagi at nga numero ng kontak, mapa. Mahusay, tawagan mo sila The agad. film was Magpanggap kang translated kliyente and at magtakda ng narrated by pakikita. M-Media. Subukan mong kumuha ng mas maraming impormasyon hanggat maaari. Alo, kumusta? Si Manager Lin Yaozu ba ito? Narinig ko na ikaw. Ano ang nangyari? Binanggit niya lang ang isang libro at isang contact log sa telepono. Ang ledger ang dapat natalaan ng transaksyon. At para naman sa contact log, dapat ay nagalaman ito ng impormasyon ng gatauhan para sa buong supply chain. Mukhang kapag nakuha na natin ang dalawang ito, mahahawakan na natin ang pangunahing ebidensya. Kapag nakuha na natin ang dalawang ledger na iyon, mabubunyag ang katotohanan tungkol sa sunog at hindi na makakatakas si Fang Ruhai. Nakipagkita na ba sa iyo si Lin Yaozu? Mukhang hindi naman. Kung gayon makipag-ugnayan, kamuli sa kanya. Sabihin mo sa kanya na hindi ka lubos na nagtitiwala sa kanya at gusto mong inspeksyonin ang mga produkto ng personal. Naunawaan ko. Inspeksyonin muna ang mga gamit. Kami ng mga distributor ay walang ganyang patakaran. Ang mga patakaran ay ginawa ng tao. Dapat malinaw kay Manager Lin na malaking transaksyon ang pinag-usapan natin dito. Kung hindi mo ako hayaang inspeksyonin ang mga produkto, paano tayo makakabuo ng pangmatagalang partnership, CJ? Bayaran muna ang deposito at dadalhin kita para makita ang mga gamit mamaya. Nandito na ang lahat ng gamit. Gaya ng nakikita mo. Kung wala namang problema, pirmahan na natin ang kontrata sa lalong madaling panahon. Hoy Manager Lin. Lubos akong nasisiyahan sa mga produkto mong ito. Ngayon pag-usapan natin ang ating pangmatagalang partnership. Lin Yuhei, ano ang ginagawa mo rito? Ang tanyak na, presidente ng Fiyu Group, ang mismong utak, sa likod ng pangangalakal ng tao, Lin Yuhei, napakasama mo.
Hindi na parito ako para maghanap ng ebidensya. Sifang ruhay ang tunay na salarin. Salikot ng pangangalakaw ng tao. Ganun ba kung ganun ano ang ginagawa mo rito? Ako. Huwag ninyong pakinggan ang kanyang magkasinungalingan. Naparito ako para hanapin ang ledger. Kapag nahanap ko ang ledger na iyon, mapapatunayan ko ang bakrimen ni Fang Ruhay. Sa tingin ko ang tanging mahanap natin dito ay ang ebidensya ng sarili mong pagkakasala. Tingnan nating lahat. At alamin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Nahanap ko. Bakit ito may tatak? NG ng teknolohiya ng Feinan. Teknolohiya ng Feinan, hindi ko pa narinig iyan. Ang teknolohiya ng Feinan ay itinatak noong 2022. Ito ay isang sangay ng Fiyu Group. Ang legal na kinatawan ay si Lin Yuhei. Hindi ako nagkamali, hindi ba? Niloko mo ako. Matagal ko nang sinabi sa iyo na huwag mo akong gagawing kaway. Simulan mong imbestigahan ang Backlonatters. Alam ko na ang bawat kilos na ginawa mo. Lin Yuhei, maglalakas loob ka bang sabihing wala kang kinalaman sa pangangalakal ng tao? Paano mo may paliliwanag ang tatak na ito? Pwekang kontrata ito. Nagdadahilan ka pa sa ganitong pagkakataan. Ang katawa-tawa mong proyekto, ang grupo para sa breeding farm, lahat iyon ay isang sabuatan, hindi ba? Nang dumating kami, tumawag na kami ng pulis. Hintayin na lang nating hatulan ng batas ang dapat hatulan. Sino sa inyo ang tumawag ng pulis? Opisyal ako po. Si Lin Yuhei ang utak. Sa likod ng pangangalakal ng tao, nahanap na namin ang ebidensya. Ang dokumentong ito ay naitatak ng selyo ng teknolohiya ng Feinan, kaya siya ito. Nasa ilalim ito ng Fiyu Group. Pinirmahan mo ba ang kontratang ito? Ang asisten ko ang pumirma nito, pero pinika ang tatak. Sinusubukan ko lang akitin ang tunay na salarin. Mahari ninyong kunin ang kontratang ito at ipa-verify. Lin Yuhei, nandito na ang pulis. Hindi ka pa rin ba magsasabi ng totoo? Kitang-kita ng lahat na pek ito. Ang kulay at serial number ay hindi tugma, malinaw na falsifikado ito. Kung may iba pang kakanapan, mangyaring makipag-ugnayan ulit sa amin. Kahit pa pek ang tatak na ito, itong si Lin Yuhei ay tiyak na hindi may hihiwalay sa kalakalan ng organo. Kung hindi, bakit ang tatak ay galing sa isang sangay ng Fiyu Group? Sinusubukan ko lang akitin ang tunay na salarin. Kasuklam-suklam ka. Hindi kami naniniwala sa mga multo-multo mo. Kung ako ang tatanungin, dapat natin siyang palayasin sa ating nayon ng Sujia. Simula nang bumalik siya sa ating nayon ng Sujia. Ang ating nayon ng Sujia ay hindi nga nakaranas ng kapayapaan. Palayasin si Lin Yuhei sa nayon ng Sujia. Alisin siya sa The film talaan was ng angkan. translated Alisin siya sa and talaan ng angkan. narrated by M Media. Magsitigil kayo, pakyusap. Ipinapangako ko na sa loob ng isang linggo ay makakahanap ako ng ebidensya para may pakulong ang tunay na kriminal. Kung hindi ko ito mahanap, kusa akong alis sa talaan ng angkan at hindi na muling tatapat sa nayon ng Gusto mo bang gamitin ko ang insidente ng sunog para akitin si Fang Ruhay palabas? Tama, hanggat may lalayo masya. May paraan ako para makapasok sa bahay niya at mahanap ang ledger na iyon. Si Fang Ruhay ay walang mabuting balak sa nayong ito at gumagawa ng makasuklam-suklam na bagay. At ngayon ang mga estudiantem ito, ang pinupuntirya niya, Tiyoli, dapat tayong magtulungan para linisin ang salot na ito sa ating nayon. Hindi sa ayaw kitang tulungan, pero ang matandang fox na iyon ay napakatuso. Natatakot ako na kung pagbabantaan ko siya, ay balikan niya ang pamilya ko. Huwag kang mag-alala, kasama mo si Lin Yuhei harito. Hindi ko hayaang galawin niya ang asawa o anak mo. Tiyoli, kailangan nating iligtas ang nayon ng Sujian ng makasama. Kailangan nating iligtas ang ating mga taga-nayon. CJ, tutulungan kita. Yuhei, kapag tapos na ang lahat ng ito, pakiusap ilabas mo ang makina patungo sa lungsod. Ayokong si Yuyu ay matulad sa kanyang ina na nakulong sa mga bundok na ito habang buhay. Ipinapangako ko sa iyo. Si Fang Ruhay, tama ba? Gusto kitang makita. Sige, pumunta ka lang sa garahe sa dulo ng bayan at maghintay ka sa akin. Ninong, bakit ka nagmamadali? Hindi natin maaaring malaman ng batang ito ang tungkol sa sunog. Walang mahalagang bagay iyon. May pupuntahan lang akong kliyente. Manatili ka na lang sa bahay. CJ. Nandito na ako. Nahanap ko na. Magaling. Ebidensang hindi matututulan.
Litaw hindi ba? Sabihin mo ulit. Ano ang nakita mo 20 taon na ang nakalilipas? Fang Ruhai. Noong nakaraang panahon, noong nasusunok ang bahay ni Lin Yuhei, bakit ka tumatakbong lumabas ng bahay niya? Pag-isipan mong mabuti. Maaari kayang niloko ka lang ng iyong gamata, at mali ang nakita mo. Hindi ako nakamali. Kahit pa maging abo ka pa, nakikilala pa rin kita. Binigyan kita ng pagkakataon. Pero hindi mo ito pinahalagahan. Itali ninyo siya. Fang Ruhai sumuko ka na. Huwag mo nang ulitin ang parehong pagkakamali. Ano? Mali. Ano ang ginawa kong mali? Wala akong ginawang mali. Bakit ako titigil? Pangangalakal ng tao. Kalakalan ng organo. Isang tiket yan patungo sa habang buhay na pagkabilanggo. Habang buhay na pagkabilanggo na rin naman The ang film was kakaharapin ko. translated and narrated by M Media. Kaya wala na akong pakialam. Magdaragdag pa ako ng isa pang papatay sa listahan ko. Ano ang plano mong gawin? Pangangalakal ng tao at pagbebenta ng laman loob. Sinabi iyon sa iyo ni Lin Yuhei, hindi ba? Paano mo nalaman? Paano ko nalaman? Hindi iyon sinabi sa iyo ni Lin Yuhei, hindi ba? Gustong-gusto ko lang. Ang matarget ng mga batang babae. Fang Ruhai, halimaw ka. Subukan mo lang hawakan ang babae ko. Wala bang nagsabi sa iyo? Huwag na huwag makikipagnegosasyon sa isang kriminal. Itay, matanda. Ang ina ni Yuyu. Dalhin mo si Yuyu at tumakbo. Takbo. Fang Ruhai. Pakawalan mo ang itay ko. Tumahimik ka, masyado kang maingay. Fang Ruhai, pakawalan mo ang gengga magulang ko. Gawin mo ang gusto mo sa akin. Dahil nandito na kayong lahat. Gustong-gusto ko talaga itu. Gustong-gusto ko itu, kapag ang isang buong pamilya na gaya niya ay namatay ng sabay-sabay. Itali ninyo silang lahat. Maghanda na kayo. Sino ang gunahin natin? Kumusta? Lin Yuhei, may tanong akong multiple choice para sa iyo. Pumili ka ng random. Kung sino ang mapili ko, ang magalaman loob niya ang unang kukunin. Hindi mo magagawa iyon. Lin Yuhei. Oras na para magtuos tayo. Sa pagitan nating dalawa. Itigil mo na ang pagsasalita, nasaan ka? Ang garahe sa ilalim ng lupa sa labas ng bayan. Bibigyan kita ng 10 minuto. Bilisan mo, pabilisin mo. Hayaan mong ang bagyo ay humagupit ng mas malakas. Fang Ruhai. Lin Yuhei, naglakas loob ka talagang pumunta. Pakawalan mo sila ngayon din. Pakawalan mo sila. Kung pakakawalan ko sila, masisira ang malaking transaksyon ko. Hindi ba tisira na ito? Hindi mo gugustuhin mahulog ang ebidensyang ito sa kamay ng pulisya, hindi ba? Ikaw. Mahusay pinaligaw mo ako sa pamamagitan niya. Para lang makapasok ka sa bahay ko. Para makahanap ng ebidensya tama. Tama, hindi na may tatanggi ang ebidensya. Talunan ka na sa larong itu. Paano ka nakakasiguro na ang hawak mo ngayon ay ang tunay na contact book? Ano ang ibig mong sabihin? Lin Yuhei. Napaka-knife mo. Ano ang natutulak sa iyong isipin na madali mo lang makakapasok sa bahay ko at madaling makakakuha ng ebidensya? Bakeng itu. Nilinlang mo ako. Ninong, ginawa ko na ang eksaktong sinabi mo at ipinasa ang address na iyon kay Lin Yuhei. Ang ledger na nasa mesa at ang contact book ay nga falsifikado rin. Mula nung itinakda mo ang 7 araw na deadline para makuha ang ebidensya. Bawat galaw mo, bawat segundo, ay nasa ilalim ng aking kontrol. Fang Ruhai, kasuklam-suklam ka. Hindi naman sa ngayon mo lang napagtanto yan. Mga guardia.
Lin Yu He tapos na ang laro. Kailan pa? Kailan mo pa itu pinaplano? Mula pa ba noong sunok 20 taon na ang nakalilipas? Kayong dalawa lumabas kayo at mabantay. Huwag ninyong hayang makalapit ang sinuman. Fang Ruhai, ang lupang ninuno mula 20 taon na ang nakalilipas. Hindi iyon ibinenta sa iyo ng aking ama. Lihim kang pumasok sa bahay ni Lin Yu Chai. At ninakar ito hindi ba? Masusunod po. Sagutin mo ako. Ikaw ba ang dahilan ng pagkamatay ng aking mga magulang? Ano naman ang kinalaman ko roon? Hindi ko sinasadyan. May tumba ang kandila kung naibenta lang nila sa akin ang titulo ng lupa nun. Hindi sana namatay ang napakaraming tao. Fang Ruhai. Kasuklam-suklam ka talaga. Ang nga dapat mamatay ay sila. Lahat ng ito ay dahil sa inyong pakikialam. Masalot na sismosa. Lin Yu Hai, nilinlang mo ako. The film was Itigil ang translated sasakyan. and narrated by M Media. Kumusta, opisyal? Huwag kang gagalaw. Gamit ang uniformeng itu, mahuli natin silang lahat sa isang iglap. Opisyal, pakiusap kailangan ninyong protektahan. Si Tio Lie at ang kanyang pamilya. Huwag kang makalala. Fang Ruhai akala mo ba talaga? Darating ako ng walang paghahanda. At hayaang maglakad si Tio Lie nang mag-isa sa bitang mo. Ikaw. Fang Ruhai, ikaw ay sangkot sa pangangalakal ng tao. Indirect arson at pagnanakaw ng gatitulo ng lupa. Ano pa ang masasabi mo para sa iyong sarili? Hayaan mong mapaliwanag ako. Itira mo na lang ang paliwanag mo para sa istasyon ng pulisya. Sandali. Opisyal, ito ang contest book na nahanap namin sa bahay ni Fang Ruhai. Maaari nating samantalahin ang pagkakataong ito para maputol ang buong operasyon niya. Lin Yu Hai, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ilang beses ko ba dapat sabihin sa iyo? Ang lahat ng iyan ay pake. Hindi ka naniniwala. Subukan mong tawagan ang numero diyan. Lahat yan ay nga patay na linya. Sige, subukan nating tawagan sila at tingnan. Hintayin at tingnan natin. Lin Yu Hai. Ang tagal na. Bakit wala pa ring dumadating? Bakit kayo? Ano ang nangyayari? Bakit niyo kami pinatawag ng ganito kabilis? Pulis. Fang Ruhai. Ipinagkanulong mo kami. Ibig sabihin ba nito na ang 2 librong ito ay totoo? Lin Yaozu, anong nangyayari? Hindi ba sinabi ko sa iyo? Ang libro ay nasa akin. Lin Yaozu, ipinagkanulo mo ako. Pagka ang contest book, hindi tumaang datos at lahat ng numero ng telepono ay hindi nga gumagana. Anong kahangalan ang sinasabi mo, lumayas ka? Ibigay mo sa akin ang tunay na ledger. Kahit na nasa akin man iyon, bakit ko ibibigay sa iyo? Nahanap namin ito sa lugar ni Fang Ruhai. Tingnan mo para sa iyong sarili. Ipinangako ba niya sa iyo na kapag tapos na ang trabaho, ibibigay niya sa iyo ang 10% ng kita? Ang matandang hangang na iyon naglakas loob na lokohin ako. Naisip mo ba kung bakit pinapirma ka niya sa lahat ng ilegal na transaksyong iyon? Dahil ikaw katulad ni Lin Yu Chai ay isa lamang sa pagwat na kanilang kinakalinga. Gusto mo bang humantong sa parehong kapalaran ng iyong ama? Hahanapin ko siya at tatapusin ang lahat ng ito. Ibigay mo sa akin ang contest book. Ako na ang bahala sa kanya. Lin Yu Hai, bobo ka ba? Wala na akong balikan. Kung ibibigay ko ito sa iyo, patay pa rin ako. Matutulungan kita. Ang pagbibigay ng mahalagang ebidensya ay makakapampagaan ng iyong sentensya. Kung mapapatuloy ka sa pagiging matigas ang ulo, wala ka talagang makakamit. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo, Fang Ruhai? Matagal na kitang sinundan, at wala ka talagang naibigay sa akin na, kahit katiting na pakinabang. CJ, kung ganun mamatay tayong lahat ng magkakasama. Huwag kang padalos-dalos, lumayo ka o papatayin ko siya. Napakatagal mo nang kasama ko. At hindi mo pa rin alam, na may habit akong magdala ng kutsilyo. Hindi pa huli ang lahat para matuto. Saan mo akalang pupunta ka? Kayong basalot. Kayong nga basuran ng lipunan, na walang papapahalaga sa buhay. Ginawa ninyong magulo ang ating nayon ng sudya, at gusto niyo pa rin tumakas. Opisyal, sinasaktan nila ang isang bilanggo. Mali. Tapos na ang laro sa pagkakataong ito.
Nama mo pa rin ang. Hilik ng nga magulang mo sa pakikialam. Ate, Patayin mo ako, sige patayin mo ako. Binibining huwag kang padalos-dalos. Hindi sulit na itapon ang buhay mo para sa mga basura ng lipunan na gaya nila. Ang isang ulila na walang magulang ay nakatadhana ng mamuhay sa kalungkutan habang buhay. Fang Ruhay bakit hindi ka na lang mamatay? The film was Namatay ang translated kapatid ko and dahil sa iyo. narrated by M Media. Gugulin mo ang natitirang buhay mo sa paglulunoy sa konsensya. Ate, tumawag kayo ng ambulansya, bilisan niyo. Ate, kumapit ka lang. Darating na ang ambulansya. Patawat. Ate, patawat. Ingatan mo ang iyong sarili. At alagaan mo si Yaya. Huwag mo akong iwan, ate. Hindi. Huwag mo akong iwan. Ate. Dalhin niyo na sila. Lahat ng 16 na taong nakipagsapwatan kay Fang Ruhay sa sindikato ng pangangalakal ng tao ay hinatulan ng batas. Ang kapitan ng nayon ng Sujia ay nasa kustodya ng pulisya dahil sa labis na pagpapatubo. Papisal na nagwawakas sa kaso ng pangangalakal ng tao sa nayon ng Sujia. Nawayuwala ng pakidnap o pangangalakal ng tao sa mundong ito. Kalahating taon ang nakalipas. Ang paaralang elementarya sa nayon, ang pabrika ng tala at ang planta ng pagpoproseso ng pagkain, ay sa wakas ay naitayo na. Mayon kahit kaming nababanggati, ay nagtatrabaho lang. Sa bukid, ay may trabaho na. Binabayaran pa ng kumpanya. Ang aming seguridad panlipunan at pondo sa pabahay. Nga pala matandang Chen. Makipag-ugnayan tesa, pamunuan ng bayan. Gusto kong magtatak ng samahan ng makababayhan sa bayan para pangalagaan ang karapatan ng kababayhan at tulungan ang mas marami pang kababayhan na ipagtanggol ang kanilang legal na interes. Mabuti iyan, Presidente Lin. Isang asosasyon ng kababayhan. Maaari ba akong sumali at tumulong? Ipinangako ko na kay Tio Linun. Kapag mayos na ang lahat, papupuntahin kita sa lungsod. Wala na angga. Ngayon, kau mapagsamantala. Sa ilalim ng iyong pamumuno ay unti-unting gumaganda ang ating nayon. Hindi ako ahlis. Yuhey, magpopus na lang tayo sa papapainlat ng ating bayang sinilangan. Sige, ikaw ang magsisilbing pangulo. Hindi samahang ito ng kababayhan. Sabi ni Beaufoy, ang pagiging babae ay hindi likas, kundi nabubuo. Hindi ito ganong nakadepende sa kalikasan, kundi sa paghubog. Sa landas patungo sa pagkakapantay-pantay, ang papapauna sa mga kababayhan ay refleksyon ng ating sama-samang pag-unlad. At sino naman itong Beaufoy? Hindi ka masyadong nababasa nitong nakarang araw, hindi ba? Masyado lang akong naging abala nitong nakarang araw. Wala akong oras para diyan. Ipinapabot ko ang aking pinakamainit na pagbati sa Fiyu Group at kay Binibining Linyu lang mismo. Sa 5 magkakasunod na taon ng dedikasyon sa pagpapaunlad ng kanayunan at sa sektor ng gawaing kawanggawa sa pagbibigay ng malaking kontribusyon sa ekonomiya. Pagkunlat ng lungsod na ito. Fiyu Group. Lungsod ng Rongjing. Pinakamainfluensyang negosyo sa loob ng 5 magkakasunod na taon. Ang puntot ni Lin Yulu. Tita pumunta na ba si nanay sa langit? Opo, mahal na ina ay nasa langit na. Nababantay kay Yaya. Ang ating Yaya ay dapat masaya at malusog. Ate, makakasa ka. Alagaan kong mabuti si Yaya. At magpapatuloy akong lumakat sa landas na ito ng matapang at matatak.